Sa'yo, Panginoon, ang aking awit, alay pagpupuri, magpakailanman. Sa iyong presensya, tiyak may kagalakan. Ang aking kaluluwa'y lubos na sumasamba. Ikaw, Panginoon, bukas, noon, ngayon, kataas-taas ang Diyos. Sambahin ka ng lubos. Muli, Panginoon, tanggapin ang papuri. Banal na ngalan mo'y ipagbubuni. Ano man ang sapitin, basta't ika'y kapiling, hindi mapipigilan. Ikaw ay sambahin. Ikaw, Panginoon, bukas, noon, ngayon, kataas-taas ang Diyos. Sambahin ka ng lubos. Ikaw, Panginoon, bukas, noon, ngayon, kataas-taas ang Diyos. Sambahin ka ng lubos. You rose from death to victory. You reign in life, oh majesty. Your name be high and lifted up. Jesus, Jesus, and life in us. You outshine the sun. You are glorious. You are glorious. Lord over all, you have made us new. We owe it all to you. In everything, be exalted in everything.
Oh, I know you love me. At the cross where your blood was shed for me, there's no greater love than this. You have overcome the grave, the glory is the highest place. What can separate me now? You tore the veil, you made a way. When you said that it is done, you tore the veil, you made a way. When you said that it is done, you tore the veil, you made a way. When you said that it is done, you tore the veil, you made a way. You said that it is done. It is done. It is done. Thank you for your precious blood. You deserve all the praise. Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka namin. Wala kayong katulad. Napakarami ng kahangahangang bagay na inyong ginawa para sa amin. Papupurihan ka namin habang kami nabubuhay. Salamat po, Panginoon. Kami lumalapit at nagpapakumbaba sa inyo sa mga oras na ito. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan at pagkukulang sa inyo. Salamat po sa kapatawaran, Panginoon. Nilalapit ko rin po sa inyo sa mga oras na ito ang tagapaghatid ng inyong mensahe. Gamitin mo siya bilang daluyan ng iyong pagpapala. Ganon din pagpalain mo siya at ang pamilya niya. Ang katalinuhang nanggagaling sa inyo ang patuloy na ibigay mo sa kanya. Salamat sa inyong mga salita na pag-aaralan namin sa mga oras na ito. Panghawakan namin ito at gagamitin kalakasan upang sa bawat oras ng buhay namin, ikaw palagi ang maitaas at mapapurihan. Panginoon, kung sa mga oras din po na ito ay may nakakaranas ng sama ng loob o galit kanino man, alisin mo po ito sa kanyang puso. Pinapaubayat at ipagkakatiwala po niya ito sa inyo. Dahil sabi mo sa Roma 12:19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, ipaubayan ninyo iyan sa Diyos. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Salamat po. Dahil sa pangakong ito ay magkakaroon ng mapayapang kalooban. Salamat po dahil matatapos ang gawain ito na taglay ng bawat isa ang iyong pagpapala at katugunan sa bawat panalangin. Pinabalik ko ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Yan. Kami po ay nakaranas ng konting scare. Tinatawag ko siyang scare noong weekend. Kasi si Almira ay medyo sumakit ang tiyan, madaling araw. Kinailangan ko pumunta ng Mercury para bumili ng gamot pang alis ng sakit ng tiyan. Yan. At salamat po sa inyong mga panalangin, sa pagtulong niyo sa panalangin. At si Almira po ay well and good na.
Praise God. Hallelujah. So ngayong gabi po ay tutunghayan natin ang isang istorya na related po sa nakikita nyo sa screen. Siguro yung pakiramdam nyo po ay na-stir up. Yan, naalala nyo kung anong ibig sabihin nung nasa screen na to. Ito po ay isang graphic na kung saan ay natunghayan natin ito sa mga balita sa TV at sa pahayagan. May kinalaman po ito sa War on Drugs campaign ng ating Pangulong Duterte. At yung yakap-yakap na tao ay sinasabing isang drug pusher. Kaya di umano quote-unquote ay napatay. Tuwing may ganitong mga uri ng balita, ay kasunod ang mga panawagan ng hustisya. Hustisya para sa namatay. Maraming magsasabi na hindi makatarungan ang paraan ng pagpatay sa kanya. Maaring magsasabi rin na talaga namang pusher o drug pusher yung namatay. Maaari ding namang magsabi na napagkamalan lang. Baka naman hindi talaga siya. Meron din magsasabi na posible na noon ay gumamit nga siya ng droga o posible na siya ay naging pusher noon. Pero ngayong panahon ngayon na nataon na may war on drugs ay matagal na siyang nagpipilit magbagong buhay. Kaya ang sigaw ng mga kakilala, sigaw ng mga kamag-anak, sigaw ng mga mahal sa buhay ay nasaan ang hustisya. Sa paghahangad ng hustisya ay samot-sari ang paraan na naiisip ng tao. May mga legal na paraan, meron ding mga illegal na paraan. Ngunit ang Panginoon natin ay nag-o-offer din ng kanyang paraan. When our God takes revenge. Kapag ang Diyos ang naghiganti. May basihan kaya ito? May Bible verse kaya na sumusuporta sa ganitong mga pananalita? When our God takes revenge. Kaya ba talagang mag-revenge ng Diyos? Ngayon po ay July 28 at nakaschedule po sa Romans chapter 12 verse 19 ang ating pagninilay-nilayan. Sabi po sa Good News Translation, "Never take revenge, my friends, but instead let God's anger do it. For the scripture says, I will take revenge, I will pay back, says the Lord." Romans 12:19. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Yung sinasabi po ditong sapagkat nasusulat ay ibig sabihin matatagpuan sa mga kasulatan ni Moses o ng mga naunang propeta. Yan, every time po na makakita tayo na sapagkat sinasabi o sapagkat nasusulat, yan po ay ibabacktrack natin sa Old Testament. In this case, yung Romans 12:19 na binanggit, akin ang paghihiganti, ay matatagpuan po sa Deuteronomy chapter 32 verse 35. Isa po yon sa mga aklat na sinulat ni Moses. Ang tanong natin ay, kaya ba nating ipaubaya sa Diyos ang paghihiganti? Yan ang mabigat na tanong. Lord, ikaw na, kaya ba natin ipaubaya sa Kanya? Lord, inagaw ang boyfriend ko. Anong isasagot sa'yo ni Lord? Nagtaka ka pa kung bakit. Pero huwag ka mag-alala. Ako na ang bahala. Yan ang sasabihin sa'yo ni Lord. O yung mas mabigat. Lord, kinamkam ang lupa ko. Yan, mabigat yan. Isang lupain mo, kinamkam. Tapos ang isasagot sa'yo ni Lord ay, kalma ka lang. Ako na ang bahala. Hallelujah. Yung pinakamabigat nga po dito ay yung, Lord, pinatay nila. Pinatay nila ang mahal ko sa buhay. Mabigat yan. At kahit sabihin mo siguro sa kanya na kalma ka lang, ang Diyos ang gaganti, ay malamang ay hindi agad niya maintindihan.
Pero ang sabi po ng kasulatan, ang sabi ng salita ng Diyos sa Romans 12:19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo sa galit ng Diyos. Ang Diyos po ay kung kinikilala ninyo na talagang Diyos ninyo at Panginoon ninyo at may magagawa sa buhay nyo, ay iyan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo sa iyon sa galit ng Diyos. Ang magiging tanong mo na lang ay, paano kaya naghihiganti ang Diyos? Paano niya i-execute yung kanyang paghihiganti? Kung hindi tayo ang gagawa ng paraan, ay ano kaya ang paraan ng Panginoon? Tunghayan po natin ang nakasulat sa 1 Kings 21, verses 1 to 29. Pakinggan po natin si Kyle Amar sa kanyang pagbabasa ng 1 Kings chapter 21, verses 1 to 29. 1 King 21. Malapit sa palasyo ni Haring Ahab kay Jezreel sa Samaria ay may isang ubusan na hari ni Abot. Isang araw, sinabi ni Ahab kay Nabot, ibigay mo sa akin ang iyong ubusan, gawin kong taniman ng gulay sapagkat malapit ito sa aking palasyo. Papalitan ko ito ng mas mainam na ubasan, o kung gusto mo naman, babayaran ko na lang ito sa tamang halaga. Ngunit sa ganito ang naging sagot ni Nabot. Minanak ko pa po sa aking mga ninuno ang ubasang ito. Hindi papayagan ni Yahweh na ibigay ko ito sa inyo. Umuwi si Ahab na malungkot at masama ang loob sa sagot ni Nabot. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ng asawa niyang si Jezebel at tinanong, ano bang problema mo at hindi ka makakain? Sumagot ang hari, kinausap ko si Nabot na taga Jezreel na inaalok ko siya, papalitan o babayaran ang kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako at ang sabi niya, hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan. Sagot sa kanya ni Jezebel, para ka namang hindi hari ng Israel. Halika, kumain ka at huwag ka nang malungkot. Ibibigay ko sa iyo ang ubasan na Nabot. Gumawa na ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari. Tinatakan ng pantatap ng hari at pinadala sa mga matatandang pinuno at pangunahing mamayan sa lungsod na tinitira ni Nabot. Ganito ang sabi niya sa sulat, magpahayag kayo ng isang araw ng pag-aayuno. Sipunin ninyo ang mga ito, parangalan ninyo si Nabot. Kumuha kayo ng 2 sinungaling na saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya. Nilapastangan niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuin hanggang mamatay. Tinupad ng matatandang pinuno at mga opisyal na lungsod ng utos ni Jezebel. Nagpayag sila ng isang araw na pangkalahatang pag-aayuno, tinipon nila ang mga tao at pinangarangalan si Nabot. Lumabas ang 2 bayaring saksi at siya'y pinaratangan ng ganito. Nilapastangan na ni Nabot ang Diyos at ang hari. Kaya si Nabot ay inilabas sa lungsod at binato hanggang mamatay. Nagpasabi naman agad sila kay Jezebel, patay na po si Nabot na taga Jezreel. Pagkatanggap ng ganung balita, nagpunta si Jezebel kay Ahab at sinabi, ayan, kunin mo na ang ubasan, hindi mo mabili kay Nabot. Hindi siya makakatutol, patay na siya. Nang malaman ni Ahab na patay na si Nabot, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Sinabi ni Yahweh kay Elias na taga Jezreel, puntahan mo agad si Haring Ahab sa Samaria. Nakita mo siya sa ubasan ni Nabot. Naroon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, pagkatapos mong paslangin ang tao ay kukunin mo pati ang kanyang ari-arian kung saan himimod ng mga aso ang dugo ni Nabot. Doon din
hihimurin ng mga aso ang iyong dugo. Sinabi ni Ahab kay Elias, nakita mo naman ako, aking kaaway. Sagot naman sa kanya ni Elias, hinanap kita muli sapagkat nalulung ka na sa paggawa ng masama sa paningin ni Yahweh. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang pinapasabi ni Yahweh, itatakwil kita, lilipunin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Paparusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nebat at sa angkan ni Baasa na anak ni Ayas. Sapagkat ginalit mo ako at himimok mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang payag laban kay Jezebel. Si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa loob mismo ng Jezreel. Sino man sa angkan ni Ahab ang mamamatay sa bayan ay kakainin ng mga aso. Sino mang mamamatay sa bukid ay kakainin ng mga buwitre. Dahil sa mga susol ni Jezebel, walang nakapantay sa mga kasamaang ginawa ni Ahab sa paningin ni Yahweh. Ginawa niya ang mga mahalay na kasalanan sa pamamagitan ng pagsamba niya sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng mga Amoryo na pinalayas ni Yahweh noong pumasok ang bayang Israel sa lupaing iyon. Nang marinig ni Ahab ang sinabi ng propeta, pinunit niya ang kanyang damit, nagsuot ng damit pangluksa kahit pantulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya sinabi ni Yahweh kay Elias, napansin mo ba kung gaano nagpapakumbaba sa harapan ko si Ahab? Sapagkat nagpapakumbaba siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, paparusahan ko ang kanyang angkan. Purihin ang Panginoon sa kanyang pagkabasa ng kanyang mga salita. Hallelujah. At isa-summarize ko lang po ang mga characters o mga personalities, mga tao na nabanggit, pangalan ng tao na nabanggit sa story na ating pinakinggan. Ang unang-una na po ay si Nabot. Siya po yung vineyard owner o may-ari ng ubasan. Siya rin yung tumanggi na magbenta ng kanyang ubasan sa hari. At ang dahilan niya ay minana pa niya sa kanyang mga ninuno ang ubasan na yon o ang lupain na yon. Kaya hindi niya pwedeng ipagbenta. Yon. Sinasabi ng iba na ang ibig sabihin raw nun ay spiritual inheritance niya. Kung matatandaan po natin, noong si Joshua at ang buong Israelita ay lumiban ng Jordan, ang bilin sa kanila ng Panginoon ay paghati-hatian ang lupain at bawat isa ay mananatili sa pamilya nila ang mga lupain na yon. At yun po ay pangako ng Panginoon. Kaya sinasabi dito na hindi niya maaaring ipagbili dahil yun ay bigay sa kanila ng Panginoon. Sa buhay po natin ay ganun din ang sana maging mentality natin. Ang mga kaloob ng Panginoon sa atin, ang mga biyaya ng Panginoon sa atin ay huwag natin basta-basta ipamigay, walang bahala. Kahit na may kapalit na magandang halaga, kahit na may nag-aalok na bumili na isang mayaman o isang makapangyarihang personalidad, alamin po natin na yan ay mula sa Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng basta-basta bitawan. Ano po? Ang pangalawa po na personality ay si Ahab, si King Ahab, na nag-desire na bumili ng property ni Nabot. Dahil hindi siya napagbigyan, siya ay nag-alburuto. Parang sa Tagalog po ay nag-alburuto. Sa mga Ilocano ay nagbaltiken. Ayan, through a tantrum. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Nagsinungaling pa siya nung tanungin siya ng kanyang asawa, ano ang dahilan, bakit ka malungkot, bakit di ka kumakain? Ang sabi niya ay, hindi daw binenta sa kanya ni Nabot ang ubasan. Tinanggihan ako at ang sabi, hindi raw maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan. Normally, yan po ang na-experience natin sa mga hindi na pagbibigyan.
pag hindi na pagbigyan, ay mali ang interpretasyon. Ang interpretasyon ni King Ahab ay hindi lang gustong ipagbili sa kanya. Hindi niya narinig na sinabi ni Nabot na yun ay minaana niya sa kanyang mga ninuno. At bilang Israelita ay dapat si Ahab ay alam niya yon, dahil siya ay may mga minana ring lupain mula sa kanyang mga ninuno. At alam niya na yun ay spiritual inheritance nila sa Panginoon. So, dahil sa kanyang tantrum, sa kanyang hindi siya napagbigyan, si Ahab, ayun, naging masama ang kanyang loob kay Nabot. At hindi niya naintindihan ang pangatwiran ni Nabot. Ngayon, si Jezebel naman, na asawa ni King Ahab, ay nung mapansin niyang malungkot, ay kinantsawan pa nga siya. Para ka namang hindi hari. Para ka namang bata dyan na nagmumukmuk. Ayan. Sige, ako nang bahala, sabi ni Jezebel. At inarrange ni Jezebel ang pagpatay kay Nabot. Gumawa ang reyna ng isang sulat sa ngalan ng hari, tinatakan ng pantatak ng hari, at ipinadala sa matatandang pinuno at pangunahing mamamayan sa lungsod ng Jezreel na tinitirhan ni Nabot. Ang sabi doon, magpahayag kayo ng isang araw ng pag-aayuno, tipunin ninyo ang mga tao at parangalan ninyo si Nabot. Kumuha kayo ng 2 sinungaling na saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya. Nilapastangan niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos, dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay. Yan po ay documented na ipinadala. May tatak ng pantatak ng hari. Pero ang gumawa ay si Jezebel, ang asawa ng hari. At napakalaking kamalian ang kanya nang ginawa. Kaya lang, itong mga elders of Jezreel, itong mga inutusan, pinadalhan ay hindi man lang nagtanong. Ginawa nga naman nila. Ay siguro dahil nga may pantatak ng hari, ay akala nila ay mula sa hari. Ayun, kaya in-execute nila, sinunod nila. At si Nabot ay binato hanggang mamatay nga. Ayan. Sa panahon natin ngayon, minsan, text or phone call. Minsan nga, hindi na lang phone call kasi merong mga sinasabing wiretapping. So, maaring meet up na lang. Tapos, tanguan. Sige, okay na. Ayan. Pero dito po ay, ang mga elders of Jezreel ay nakatanggap ng dokumentadong kautusan na mapatay si Nabot. At ang isa pa pong personality sa story ay si Elijah. Si Elijah po ang propeta ng Panginoon at siya ang nagdala ng hatol kay King Ahab at kay Jezebel. Hallelujah. Ang gusto ko pong i-focus natin na issue dito ay yung issue ng injustice. Walang hustisya. Ang itatanong ko po sa inyo ay nag-a-agree po ba kayo na makatarungan ang pagpatay kay Nabot? Sa point of view ko po ay hindi makatarungan. Ang posibleng nangyari nga po at kung makakategorize siya sa ating lingwahe ngayon ay Nabot was murdered. Pinaslang talaga siya. At ang pumaslang sa kanya ay ultimately sino? Yung mga elders of Jezreel? Si Jezebel? O si King Ahab? Sa storya po ay ultimately si King Ahab po ang pinapatungkulan na nagkasala. Bakit kaya? Narinig naman po natin sa story na nung malaman ni King Ahab na patay na si Nabot, ay wala siyang ginawang investigasyon bakit namatay. Wala siyang ginawang pagtatanong sa mga elders ng Jezreel or sa mga tauhan niya siguro na anong kinamatay. Sa kanya ay
Namatay na si Nabot, kaya pwede na niyang kunin ang kanyang ubasan. Mas nangibabaw ang kagustuhan ni King Ahab na makuha ang property ni Nabot. Naging good news pa nga sa kanya sa tingin ko ang pagkamatay ni Nabot. Ngayon, ano naman po ang murder? Murder is an intentional taking of human life. Ayan, intentional. Walang utos mula sa Diyos, pero intentional mong ginawa na kumitil ka ng buhay. Human life is given great value in the Bible. Persons are created in the image of God, and persons are called to be or to obey, serve, and glorify God. It is because of this that taking human life is viewed as a serious crime in the Bible. Tayo daw po ay kinreate sa image ng Panginoon. Kaya naman, igalang natin, irespeto natin ang buhay na meron tayo at buhay na meron ang kapwa natin. Murder is unlawful. Unlawful killing of human being by another human being. Deliberately taking the life of a human being usurps the authority that belongs to God. Sinasalungat mo ang Diyos. Yun po ang ibig sabihin kapag ikaw ay pumapatay. Sinasalungat mo ang kapangyarihan, ang authority ng Diyos. Kung kaya naman, ang prohibition against murder is a hedge to protect human dignity. Kaya po pinagbabawal. Isa nga po sa 10 Commandments ay huwag kang papatay. Ano po? So, ang tanong natin ay guilty ba si Jezebel sa murder? Si King Ahab, guilty rin ba siya sa murder? Did they unlawfully killed Nabot? Unlawful, pero kung titingnan mo, may tatak nga ni King Ahab, nung pantatak ni King Ahab, ang utos, di ba? So, pwedeng legal dahil dumaan sa legal na paraan. Pero guilty ba si King Ahab at si Jezebel ng murder? Sa pananaw ko po ay yes. Pareho silang guilty. At mababasa rin po natin 1 Kings chapter 21 verse 17. Mula sa verse 17, sinabi ni Yahweh kay Elias na taga Tisbe, puntahan mo agad si Haring Ahab sa Samaria, makikita mo siya sa ubasan ni Nabot. Naroon siya upang kamkamin iyon. Verse 19, sabihin mo sa kanya, pagkatapos mong paslangin ang tao, ay kukunin mo pati ang kanyang ari-arian. Kahit saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabot, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo. Ang Panginoon po ay sabi sa kanyang kasulatan, pinaslang talaga ni King Ahab. Yun po ang kanyang hatol kay King Ahab. Maaring sabihin ni King Ahab, hindi ako nag-isip, hindi rin ako yung nagtatak niyan. Pero siya ang hari. Kaya siya ang mananagot. Ano po? Ganun lang po siguro yun ka-logical. Ayan. At ang Panginoon, sabi niya kay Elias, sabihin mo ang kaparusahan. So sa verse 20 po ng 1 Kings 21, nung magkita sila ni Ahab, si Elias at si Ahab, sabi ni Ahab, nakita mo na naman ako, aking kaaway. Mukhang masama ang loob ni King Ahab kay Elias. Ang sagot naman ni Elias, hinahanap kita sapagkat nalulung ka na sa paggawa ng masama sa paningin ni Yahweh. Ayan, yan ang bungad niya. Verse 21, malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang pinapasabi ni Yahweh, itatakwil kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata, paparusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nebat at sa angkan ni Baasa na anak ni Ahias, sapagkat ginalit mo ako,
Hinimok mo ang Israel sa pagkakasala. Yon, yung paghimok, ibig sabihin nun ay yung kasulatan na yon na ibinigay sa elders of Jezreel ay paghimok na magkasala. Malinaw naman yung kasulatan, no? Kukuha ng dalawang sinungaling na saksi para magkasala, mapatunayang nagkasala si Nabot para mabato siya hanggang mamatay. Yun ay paraan ng paghimok sa pagkakasala. So, nagkakasala ang Israel dahil sa pamumuno ni King Ahab. So, itong parusa ng Panginoon kay Ahab na pinadala kay Elias, sa palagay nyo ay enough na ba na paghihiganti mula sa Panginoon? Kung kayo ang kamag-anak o kapamilya ni Nabot, enough na ba yon na buong angkan ni Ahab ay mamamatay, matanda, bata? Enough na ba yon na paghihiganti para sa injustice na nangyari kay Nabot? O naiisip nyo na overkill naman? Bakit madadamay yung mga bata, yung mga matatanda na, no? Bakit buong angkan? Napaka-overkill naman. Yan. Ganyan po natin nakikita kung paano maghiganti ang Panginoon. So, kayo na po ang mag-judge kung ang Panginoon ay makatarungan sa kanyang paghihiganti. Pero tingnan po natin ang reaksyon ni King Ahab sa hatol sa kanya ng Diyos. Nung marinig ni King Ahab ito, ang sinabi niya, o ang ginawa niya ay pinunit niya ang kanyang damit, nagsuot ng damit panluksa kahit sa pagtulog, nag-ayuno bilang tanda ng kanyang malaking kalungkutan. Verse 27 po ng 1 Kings 21. Ayun, yun ang kanyang reaksyon nung marinig ni King Ahab na ganon katindi ang hatol ng Diyos sa kanya, ay nagluksa siya, nag-ayuno siya, nalungkot siya. At tingnan nyo po ito, verse 28, 29. Sinabi ng Panginoon kay Elias, napansin mo ba kung paano nagpakumbaba sa harapan ko si Ahab? Sapagkat nagpapakumbaba siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, paparusahan ko ang kanyang angkan. Sobrang mahawain si Lord, no? Kaya siguro hindi mo masisisi ang ibang tao na hindi magtiwala sa Diyos sa kanyang paghihiganti. Kasi dito po, nabasa natin, malinaw, dinelay ng Panginoon ang pagpaparusa kay Ahab. Dinelay ng Panginoon dahil nagpakumbaba ang isang nagkasala sa kanya. Pero kung isipin po natin, yan po talaga ang katangian ng Diyos. Siya ay mawain, siya ay mapagpatawad. At yan po ay pabor sa atin, no? Pabor sa atin ang katangian ng Diyos na yan. Walang sawa siyang magbibigay ng palugit upang tayo ay tunay na magbago. Kung ikaw siguro yung nakagawa ng kasalanan na ganon at nakarinig ng ganong hatol, at ang Diyos sabihin mo ay hindi maawain, ay yari na, wala nang second chance. Pero ang kay Ahab ay may second chance, binigyan siya ng second chance dahil naging tunay ang kanyang pagpapakumbaba at tunay ang kanyang paghingi ng kapatawaran. Kaya siya nakatanggap ng awa at habag ng Panginoon. Makatarungan pa rin ba ang Diyos dahil dinelay niya ang justice? Malimit nating marinig, justice delayed, justice denied.
Sa Panginoon po ay hindi totoo yun. Siya ay maawain at ang kanyang hatol ay mangyayari at mangyayari pa rin. Hallelujah. So, tayo, maaasahan natin ng Diyos sa ganong awa at habag. Kung tayo ay magiging totoo at tunay sa ating paghingi ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan, tayo ay kanyang patatawarin. Yan po ay nasulat muli sa 1 John 1:9. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Purihin ang Panginoon. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, kung aaminin natin ang ating mga pagkakamali, ang Diyos ay tapat at matuwid na patatawarin tayo at lilinisin. Hallelujah. So, sa panahon ba natin ngayon ay paano tayo nakakakumit ng murder? Maaring hindi tayo talaga pumapatay ng buhay, no? Hindi tayo kumikitil ng buhay ng tao, pero ano ang kasing halaga ng murder mula sa salita ng Diyos sa panahon natin ngayon? Matthew chapter 5 verse 21 to 22. Sinabi po ng ating Panginoong Hesus, narinig ninyo na sinabi sa inyo ng mga ninuno, huwag kang papatay, ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko, ang Panginoong Hesus po ang nagsasalita dito, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang sino mang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Yan po ang mga bagay na iniwan, ipinahayag ng ating Panginoong Hesus at applicable po sa panahon natin na kasing halaga ng pagpatay, ng murder. Mapuot ka sa iyong kapatid ay murder. Humamak ka sa iyong kapatid, i-downgrade mo siya, magsabi ka sa kanya ng mga nakaka-degrading na balita, bagay, maaring pinipintasan mo siya at the back, binabackstab mo siya. Pagkaharap mo ay okay, pagtalikod niya ay kung ano-anong sinasabi mo, hinahamak mo siya. Wala namang ginagawa sa iyo, pero kung ano-anong kwento ang ginagawa mo, pinagsasabi mo tungkol sa kanya na masama, nagiging masama ang pagtingin sa kanya, bumababa ang pagtingin sa kanya. Paghamak po yun sa kapatid ay equivalent sa murder. Yan. Ito, yung pagsasabi ng ulol ka, ay iwasan po natin. So may mga kasing halaga po yan, na mga salita, mga degrading words, ay pagpatay ang kahalintulad. Ang sabi po ng Panginoong Hesus. So ang pinopoint out po ng Panginoong Hesus ay wag nating i-entertain ang murdering spirit. Murdering spirit. Na pwede bang yung tinatawag nating ino-okray. Ino-okray. Minsan parang okay na sa atin yan dahil napapanood natin. Ino-okray-okray, wag nating i-entertain siguro, wag nating maging gawi. Baka hindi natin napapansin ay naglamat na or bumaon na sa atin yung murdering spirit at hindi na natin makita ang kagandahan ng ginagawa ng Diyos sa buhay ng iba. Kundi lagi na lang natin silang namamurder sa pamamagitan ng ating pag-iisip, pagsasalita. At wag nating hayaang makontrol tayo nito. Ayan. 1 John 3:15, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamatay tao. Revenge is mine,
says the Lord. Ang Diyos ang maghihiganti. Hindi mo kailangang mapuot, magalit, magtanim ng sama ng loob sa iyong kapatid o sa kapwa mo. Kasi katumbas nun ay pagiging mamamatay tao. Pakinggan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kapag ginawa po natin ang mga bagay na yan, napupuot tayo, sobrang galit, nagtatanim tayo ng sama ng loob sa ating kapwa, sa ating kapatid, lalo na sa ating mga kapatid sa Panginoon. Ang buhay na walang hanggan ay maaaring wala na sa'yo. Let God take His revenge. Hayaan natin ng Diyos sa galit niya na siya ang maghiganti. Huwag tayo. Ano ang gagawin natin? Ang bantayan po natin ay yung Jezebel. Baka meron tayong Jezebel na kasama, no? Kasama sa buhay. Tingnan po natin. 1 Kings 21:25 ang sabi doon, dahil sa mga sulsol ni Jezebel. Ayan. Yung sulsol po na to ay ang ibig sabihin ay mga pangungulit. Oh, gawin mo na, magalit ka na. Hindi ako nang gagawa nito. Ako nang gagawa. Kung ayaw mo ikaw gumawa, ako nang gagawa para sa iyo kasi hindi mo magawa. Ayan, parang si King Ahab, no? Hindi mo magawang mag-akto bilang hari. Ikaw naman ang hari. Sabi ni Jezebel, ako nang gagawa. Para kang hindi hari. Ayan. May mga ganong sulsol sa buhay natin. Maaring hindi tayo hari, pero maaring tayo ang may karapatan, may authority na magalit, na pwede naman natin talagang gawin, pero bakit hindi tayo natin ginagawa? Siguro dahil ayaw nating magkasala. Meron ganitong mga Jezebel na ako na lang. Para masabing hindi ikaw. Kaya lang, natunghayan po natin, hindi rin pala tayo absuelto. Kapag hinayaan natin ang mga Jezebel sa buhay natin na gumawa ng mga dapat ay hindi natin ginagawa, ay tayo ay damay sa parusa na ipinapataw. Purihin ng Panginoon. So, tingnan po natin, baka merong nanunulsol sa atin na magkasala. Panalangin po natin sa Panginoon. Maaring kapamilya yan o kaibigan o mga pinagkakatiwalaan natin. Baka sila ang gumagawa ng mga pagkakasala on our behalf. Huwag po nating hayaang magkaganon. Ang tawag po ng iba dyan ay Jezebel spirit. No? Ito po ay isang espiritu na pwedeng gumamit ng kung sino-sinong tao. At ang katangian ng Jezebel spirit na ito ay hindi naman siya ang in authority o kumbaga sa pamumuno, hindi naman talaga siya ang titulo. Wala sa kanya ang titulo na mamuno. Pero hawak niya sa leeg ang namumuno. Siya ang nasusunod. Siya ang behind the scenes, nagpapatakbo ng kaharian. Ganyan po ang nangyari kay King Ahab. Yung mga sulsol ni Jezebel, walang magawa si King Ahab kundi sige. Yan. Si King Ahab ang hari, pero ang ibang personalidad ang gumagamit ng authority niya at gumagawa ng mga bagay na hindi kaya-aya sa Diyos. Kaya when our God takes revenge, parehong damay. Hindi absuelto ang isa. Ngayon, kung mapagtatanto mo na ikaw naman pala yung may Jezebel spirit, ayan, paano ang gagawin mo? O ano ang gagawin mo? Ikaw yung mahilig manulsol. Ayan. Maaaring hindi mo alam. No, pero kung narinig mo itong mensahe ng Panginoon, naunawaan mo na baka nga ikaw ang nanunulsol, parang iba ay magkasala. Ano? Parang iba ay makontrol mo. Kinokontrol mo na yung iba. Ano? Ay itigil mo na yan. Manumbalik ka sa Panginoon. Magpakumbaba ka sa Panginoon. Ano? Humingi ka ng tawad. Maawain ng Diyos. No? Ipaubaya natin sa Diyos ang mga bagay na yan. At papalitan niya ng Panginoon ng kanyang espiritu. Paalisin niya yung
murdering spirit na yan, paalisin niya ang Jezebel spirit na yan, at ang Diyos ang maghihiganti. No? Sinabi niya sa kanyang mga salita, siya ang maghihiganti. Pagtiwalaan natin ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Our Heavenly Father, we praise you for you are the God of mercy and grace. Even to the most wicked of people, you show your loving grace and mercy. You are faithful and just to those who confess their sins and repent. Maging kaming mga anak mo ay nagpo-fall short sa inyong glory, and we are also in need of your grace and mercy. Lord, we ask for forgiveness sa mga pagkukulang at pagkakamali namin sa inyo at sa aming kapwa. Patawarin niyo po kami sa mga di kaaya-ayang bagay na aming nagawa, nasabi at naiisip. Kung may galit o sama ng loob man po kami sa aming mga puso laban sa aming mga kapatiran, iwaksi niyo po ito. Dalangin po namin ng inyong walang hanggang pag-ibig ang maghari sa aming puso at sa aming buhay. Kung may mga umaaway man o nangaapi po sa amin, kayo na po ang bahala sa kanila, Lord. We trust your judgment. You are just and you are faithful to your words. Lord, aside sa mga physical battles na ito, we are also battling in the spiritual realm. God, Holy Spirit, help us discern and see kung nagagamit na kami ng kaaway to displease you at kung naiimpluwensyahan na namin ang aming kapwa to disobey you. By the authority and mighty name of Jesus Christ, we rebuke and we bind this murdering spirit, this Jezebel spirit, deceitful spirit, and any other evil spirit that surround us. Lord God, we only want to submit our will, our thoughts, and our lives to the Lordship of Jesus Christ. Nang sa gayon, Lord, ay makapagpatuloy kami sa gawaing sinimulan nyo, sa misyon na binigay nyo sa amin para palaganapin ang inyong mabuting balita. Lord, muli maraming salamat po sa katagumpayan ng inyong mga salita sa aming mga buhay. Salamat sa inyong mga anak na patuloy na dumadalo at naglilingkod sa inyong mga gawain. Patuloy niyo po kaming ingatan, protektahan at pagpalain. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.